Nang nakita ni Chaeji si Dojun na tinututukan ng espada sa leeg. Ito ay napasigaw ng malakas sa pangalan ni Dojun, dahil sa pagbihag kay Dojun ng 3 tukmol. Sinisi ni Chaeji ang kanyang sarili, dahil sa pagiging pabaya niya, at iniisip niya din na dapat ay inuna niya ang kaligtasan ni Dojun, bago siya makipaglaban sa mga tukmol. Napatingin si Dojun kay Longhair at napatanong ng seryoso, ano na ang sunod mong plano ngayon? Sinagot naman ito ni Longhair, habang ito ay natatawa dahil sa pag-hostage niya kay Dojun, wika nito, meron kaming panggagamitan sa iyo. Naglakad si Longhair atras patungo sa pinto ng boss room kasama si Dojun na kanyang hostage. Habang binubuksan niya ang pinto ng boss room, ito ay napasabi, ikaw ay manatili dito, tulad ng isang mabuting babae. Kung ayaw mong makita ang lalaking itong mamatay, dahil sa pagbabanta ni Longhair kay Dojun, natakot at nagpanik si Chaeji sa sinabi ni Longhair. Sa pagpasok ni Dojun kasama ang 3 tukmol, bigla na ding sumara ang pinto ng boss room. Sa pagsara ng pinto ng boss room, lalong kinabahan si Chaeji at natakot sa kung ano ang mangyayari sa loob ng boss room. Wala na lang siyang magawa kung hindi banggitin ang pangalan ni Dojun. Habang napapalakad ang 4 sa loob ng boss room, biglang napatingin si Longhair sa kaliwang direksyon. Napansin nito na tahimik na nagmamasid ang malaking pating. Kaya pala ito ay tahimik na nagmamasid, dahil napansin nito na kasama nila si Dojun. Kaya ito ay umalis na lang papalayo. Nagtaka si Longhair, dahil hindi sila nito inatake. Sa pagtataka nito, ito ay napatanong, ano ang nangyayari? Bakit ganyan ang kanyang pinapakitang ugali? Biglang napasigaw ng malakas si Blackie at napatanong, ano ang nangyayari? Sa pagsigaw ni Blackie ng malakas, ito ay narinig ni Longhair, kaya ito ay napatanong kay Blackie, ano naman ngayon ang problema? Kaya pala napasigaw si Blackie ng malakas, dahil napansin niya na nawawala ang pulang linya sa kanilang tinatapakan. Napapaisip at naguguluhan sa pagkarinig niya sa sinabi ni Blackie. Habang si Brownie naman ay lumapit kay Blackie, at napasabi, ano sabi mo? Huwag kang magbiro ng ganyan, bigla namang lumitaw ang isang anunsyo, galing sa window screen ni Blackie, ang nakasaad dito ay, ang special na quest ay natapos na. Sa pagkita ni Blackie sa anunsyong lumabas sa kanyang harapan, ito ay napatanong, ano ang nangyayari? Lumapit naman si Brownie sa baul nang nalaman niyang wala na ang pulang linya. Sa paglapit ni Brownie sa baul, napamura na lang ito, dahil nakita niya na nakabukas ang baul at wala itong kalaman-laman na kahit ano. Lalong nagtaka at naguguluhan si Longhair sa mga nangyayari. Samantala napapangiti na lang si Dojun sa mga pinapakita nilang emosyon. Habang napapangiti si Dojun, ito ay napasabi, sigurado ako na ikaw ay nagtataka. Lalo na't ginawa niyo ang lahat ng pagsisikap na yun, upang magdala ng siyam na sakripisyo. Nagulat si Longhair sa sinabi ni Dojun kaya ito ay biglang napalingon at napatanong, ano? Paano mo nalaman yan? Ngunit ito ay hindi sinagot ni Dojun. Napasabi lang ito, nakita niyo na, kung ano ang nasa loob ng baul. Ito ay ang hawak ni Chaeji na espada ngayon. Nagtaka at naguluhan si Longhair sa pinagsasabi ni Dojun. Inaakala niya na nababaliw na si Dojun, ngunit biglang napasabi si Dojun kay Longhair, wika nito, pagkatapos nating mag-usap sa cellphone nung nakaraang araw, napagpasyahan kong pumunta dito, para tingnan ang lugar na ito. Sa pagrinig ni Longhair sa sinabi ni Dojun, ito ay nagulat at napasigaw niyang sabi, ngunit ito ay isang malaking portal. Ito ay hindi isang lugar na maaari mong basta-bastang paglakad-lakaran, tulad ng isang burol sa iyong likod bahay. Napabuntong hininga na lang si Dojun at napasabi, kung yan ang gusto mong paniwalaan. Dahil inaakala ni Longhair na nagsisinungaling si Dojun, ito ay lumapit kay Dojun at hinawakan ang kwelyo ni Dojun sa sobrang galit niya dito. Habang hinahawakan niya si Dojun sa kwelyo, ito ay napamura at pilit na pinapahinto si Dojun sa pagsabi ng kasinungalingan. Ngunit napangiti lang si Dojun at napasabi, sigurado ako na wala ka ng oras para gawin ito ngayon. Wala ka bang nakakalimutan? Dagdag pa ni Dojun, habang ito ay napapatingin ng masama kay Longhair, ang nawawala lang dito sa boss room, ay ang pulang linya at ang reward. Ngunit ang Sharktooth ay nandito pa, dahil sa sinabi ni Dojun kay Longhair, bumalik siya sa kanyang katinoan.
Gayunpaman ito ay huli na, dahil sinabi na ni Dojon sa Sharktooth ang hudyat para atakihin si Longhair. Sa paghudyat ni Dojon sa Sharktooth, ito ay kumaripas agad palapit kay Longhair, para ito ay sakmalin. Napapasigaw na lang si Longhair sa sakit, habang kumakalat ang kanyang mga dugo. Nang nakita ito ng dalawang tukmol, sila ay hindi mapakaniwala, dahil natuklasan nila na kayang utusan ni Dojun ang Sharktooth. Habang gulat at takot ang dalawa, napasabi naman si Dojun sa Sharktooth, "Ikaw na bahala sa mga natitirang basura, pagkatapos mo silang linisin, hahayaan kitang mabuhay." Sa pagrinig ng Sharktooth sa sinabi ni Dojun, ito ay napalingon agad sa dalawang basura. Lumapit ito ng sobrang bilis sa dalawang tukmol para sila ay sakmalin agad. Napapasigaw na lang ang dalawang tukmol sa pagsakmal sa kanila ng Sharktooth. Dahil nagawa na ni Dojun ang gusto niyang gawin sa tatlong basurang hunter, napagpasyahan niya na bumalik sa pinto, para ito ay makalabas at makita si Chayeji. Samantala patuloy pa ding umiiyak si Chayeji, sa sobrang pag-aalala niya kay Dojun. Habang hinihintay niya itong lumabas sa loob ng boss room, napapasabi na lang siya, habang pinupunasan ang kanyang mga luha, "Kasalanan ko ang lahat ng ito. Lahat ay kasalanan ko, dapat ay pinuprotektahan kita." Sa sobrang pag-aalala ni Chayeji kay Dojun, biglang nag-activate ang kanyang skill na vow blessing. Halo-halong emosyon ang nasa isip ni Chayeji, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan, ang salitang dapat ay pinuprotektahan kita. Dahil sa nawalan sa kaisipan si Chayeji, hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Sa sobrang galit niya sa tatlong tukmol, ito ay naglabas ng isang napakalakas na enerhiya sa paligid niya. Habang binabangit ang salitang, "Pupunitin ko silang lahat sa piraso." Sa paglabas ni Dojun sa boss room, napansin niya na nakaupo si Chayeji sa sahig, kaya tinawag niya ang pangalan ni Chayeji ng patanong. Ngunit ito ay hindi narinig ni Chayeji, dahil hindi niya na napapansin ang kanyang paligid sa galit. Dahil sa hindi tumugon si Chayeji sa pagtawag ni Dojun sa kanya, ito ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Chayeji. Habang hinahawakan niya ang balikat ni Chayeji, ito ay napatanong, "Okay ka lang ba Miss Chayeji? Bakit sobrang lungkot mo?" Sa paghawak ni Dojun kay Chayeji, bumalik si Chayeji sa kanyang katinoan. Kaya napalingon si Chayeji kay Dojun, ito ay napatanong kay Dojun, "Mr. Lee ikaw ba yan?" Sumagot naman si Dojun, wika nito, "Oo ako ito." Sa sobrang pag-aalala ni Chayeji kay Dojun, napayakap ito ng mahigpit, habang ito ay napapaiyak ng malakas. Bigla namang nagulat si Dojun sa biglang pagyakap ni Chayeji sa kanya. Ngunit hinawi niya ang buhok ni Chayeji at napatanong, "Okay ka lang ba?" Sumagot naman si Chayeji na ito ay okay lang, dagdag pa ni Dojun, "Ayos lang ako. Kaya pwede ka nang huminto sa pag-iyak, okay?" Sumagot naman si Chayeji, "Okay Mr. Lee," habang patuloy pa ding napapaiyak. Sa pagtayo nilang dalawa, napagpasya ni Dojun na sila ay umuwi na ng bahay. Humingi naman ng paumanhin si Chayeji kay Dojun, habang patuloy pa din sa pag-iyak. Lumapit si Dojun kay Chayeji, at hinawakan ang dalawang balikat nito, at sabay sabing, "Okay lang yun. Nagtrabaho ka ng buong araw, kaya ililibre kita ng masarap na pagkain." Sumang-ayon na lang si Chayeji, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit biglang napasabi si Dojun sa kanyang isipan, dahil sa kanyang natuklasan, wika nito, ngunit ang enerhiya na yon, ilang segundo ang nakalipas. "Ano ang enerhiyang yon, na parang katulad sa apoy?" Dagdag pa ni Dojun, habang napapatingin sa kanyang kanang kamay, "Meron pa ba siyang ibang skill na nakatago?" Magpapatuloy ang ating kwento sa loob ng bahay ni Dojun, kung saan ay nagmamap si Yunhee ng sahig ng bahay. Habang siya ay nagmamap, napatingin ito kay Yungyong. Napansin ni Yunhee na may dalang robot vacuum cleaner si Yungyong. Kaya ito ay napatanong, "Mayroon ba tayong robot vacuum cleaner?" Sinagot naman ito ni Yungyong, habang ito ay nakasakay sa robot vacuum cleaner, wika nito, "Wala tayong ganito." "Siguro matatawag mo itong tinadhana kong soulmate," naguluhan si Yunhee sa pinagsasabi ni Yungyong. Kaya ito ay napatanong, "Saan lugar mo yan pinulot?" Dagdag pa ni Yunhee habang ito ay napapangiti, "Sigurado ako na ang may-ari niyan ay nag-aalala na sa kakahanap."
Ngunit walang balak ibalik ni Yungyung ang robot vacuum cleaner, kaya ito ay napasabi kay Yunhee, ang bagay na ito ay nagpasya na manatili sa akin. Napasabi na lang si Yunhee kay Yungyung, hindi mo pa rin alam, kaya ibalik natin kung saan ito nanggaling. Nang narinig ni Yungyung ang sinabi ni Yunhee, ito ay sumugod palapit kay Yunhee gamit ang robot vacuum cleaner. Habang ito ay palapit kay Yunhee, ito ay napasabi, isa siyang villain na humaharang sa pag-alis ng ating union. Sugod, sa pagbangga ng robot vacuum cleaner sa paa ni Yunhee, ito ay nasaktan. Ngunit hindi pa din tapos si Yungyung sa pagsugod niya kay Yunhee, kaya nagpatuloy siyang sugudin si Yunhee. Natutuwa namang tumatakbo papalayo si Yunhee kay Yungyung, habang ito ay napapatakbo, ito ay napasabi, oo na, pinapayagan na kitang gamitin mo yan. Ngunit ikaw dapat ang bahala sa bagay na yan, gayunpaman may naamoy na masama si Yunhee, kaya ito ay napasabi kay Yungyung, pero alam mo. Sa tingin ko may nakakatuwang amoy na nagmumula sa iyo, naligo ka ba ngayong araw? Sinagot naman ni Yungyung ang tinanong ni Yunhee sa kanya, wika nito, oo naman. Ginamit ko ang shampoo na binili mo sa akin. Ngunit kahit na ito ay narinig ni Yunhee, pinagpasyahan pa din ni Yunhee na paliguan si Yungyung dahil sa hindi kaaya-ayang amoy nito. Habang pinapaliguan ni Yunhee si Yungyung, ito ay napasabi, Yungyung, ang masamang amoy na naamoy ko ay nanggagaling sayo. Napasabi na lang si Yungyung, habang ito ay pinapaliguan, nakakainis maligo. Kahit nabakas sa kanyang muka ang kasiyahan, sa pagpapaligo sa kanya ni Yunhee. Dagdag pa ni Yunhee, lilinisin ko ang vacuum robot, kaya dapat tapusin mo ang pagligo mo, okay? Sa pagkuha ni Yunhee ng vacuum robot para ito ay linisan. Biglang dumating si Dojun at napatanong sa kanyang anak, ano ang nangyayari? Mukhang busy ka, ito ay wala lang, pinapaliguan ko lang si Yungyung, wika ni Yunhee. Nagulat si Dojun sa pagbanggit ng kanyang anak na pinapaliguan niya si Yungyung. Kaya ito ay napasabi, habang ito ay napabuntong hininga, paano? Hindi man lang niya kayang paliguan ang kanyang sarili sa edad niyang yan. Hayaan mo na lang siya, wala siyang kwenta, napapaiyak na lang si Yungyung sa mga masasakit na sinabi ni Dojun sa kanya. Ngunit nang narinig ni Yunhee ang masasakit na salita, ito ay napasabi, ama, maririnig ka ni Yungyung. Dagdag pa ni Yunhee, habang pinapahintong umalis ang kanyang ama, oo nga pala, ama. Napalingon naman agad si Dojun sa kanyang anak, at nagtataka kung ano ang gustong sabihin ni Yunhee. Habang napapangiti si Yunhee sa kanyang ama, ito ay napasabi, sa anumang pagkakataon, napapaisip ako kung may oras ka ba bukas. Dahil mayroong magaganap na Hunter Festival bukas. Napatanong si Dojun sa kanyang anak, isang Hunter Festival. Sinagot naman ito ni Yunhee, wika nito, isa itong festival na dinidiwang kada taon. Dagdag pa ni Yunhee, habang ito ay nagmamakaawa sa kanyang ama, mayroon doon na mga tindahan na nagbebenta, at mga nakikipagkalakalan ng mga kagamitan sa hunters, mga konsyerto, at mga laban sa sparring. Ang mga sikat na hunters ay naroroon, upang magbigay ng mga konsultasyon at bago pa matapos ni Yunhee ang gusto niyang sabihin, napaubo si Dojun, at pinag-iisipan ang mga sinabi ni Yunhee. Dahil sa reaksyong ginawa ni Dojun, hindi na pinagpatuloy ni Yunhee na pilitin ang kanyang ama na sumama sa festival. Napasabi na lang ito, hindi mo kailangang pumunta kung pagod ka. Kakabalik mo lang rin sa trabaho ngayon, kaya okay lang na hindi ka sumama. Gayunpaman napangiti si Dojun sa kanyang anak, at napasabi, sige, pumunta tayo. Hindi naman mapakaniwala si Yunhee sa sinabi ng kanyang ama, kaya ito ay napatanong, talaga ba? Kaya pala pumayag si Dojun, dahil sa nabasa niyang libro na ang pamagat ay ang 50 paraan upang maging isang mabuting ama. Isa sa mga ito ay ang pagtamasa ng isang libangan o kultural na pamumuhay na magkasama ay mabuti, para sa emosyonal na pag-unlad ng bata. Masayang-masaya na nagpasalamat si Yunhee sa kanyang ama, habang gumagawa ng puso, gamit ang kanyang daliri. Nang narinig ni Yungyung na pupunta sila Yunhee at Dojun sa festival. Ito ay biglang lumabas sa CR, at napasabi, ako din gusto kong sumama. Gustong-gusto kong sumama. Nangongolekta ako ng mga barya, para makapunta ako sa oras na ito. Sa sobrang excited ni Yungyung na sumama, hindi niya na namalayan, na siya ay lumabas sa cree na basang-basa pa ang katawan. Kaya nang nakita ito ni Dojun, ito ay nagalit kay Yungyung,
at napasabi, tumutulo ang tubig kahit saan, tanga ka. Sa sobrang galit ni Dojun kay Yongyong, sinipa niya ito sa mukha, dahilan para lumipad sa ere si Yongyong. Napasigaw na lang si Yongyong dahil tumilapon kahit saan ang kanyang mga barya. Gayunpaman napabuntong hininga lang si Dojun. Kinabukasan sila ay pumunta agad ng maaga sa festival. Ngunit hindi nila inaakala na sobrang dami palang tao ang pupunta sa festival. Habang nasa kalagitnaan sila ng mga tao, napasabi si Yunhee, wika nito, sobrang daming tao ang nandito. Sumang-ayon naman si Dojun, at napasabi, mukhang may malaking event. Bigla namang nagsalita si Yongyong na nasa uluhan ni Yunhee, wika nito, gusto ko ding maglakad, Yunhee. Ngunit napasabi si Yunhee kay Yongyong, hindi pwede, maapakan ka lang nila. Dahil sa sobrang dami ng tao. Tsaka, alam kong naiisipan mong tumakas para bumili ng pagkain. Kinabahan naman si Yongyong dahil nalaman agad ni Yunhee ang kanyang plano. Dagdag pa ni Yunhee, habang ito ay napapatingin kay Yongyong, alam kong naglibot-libot ka sa pagkuha ng mga natirang sukli. Kaya kinuha mo ang vacuum robot, di ba? Hindi na lang pinansin ni Yongyong ang mga sinabi ni Yunhee. Napasabi na lang ito sa kanyang isipan, pero pinaghirapan ko ito ngayong araw. Natawa bigla si Yunhee at napasabi, kung magpapakabait ka, ako ang bibili ng pagkain para sayo. Ipunin mo na lang ang pera mo, nang narinig ni Yongyong ang sinabi ni Yunhee. Ito ay natuwa, at napatanong kay Yunhee, talaga ba? Napatingin naman bigla si Dojun sa kanyang anak, at napasabi, Yunhee, ibigay mo sa akin si Yongyong. Sigurado akong mabigat siya. Gayunpaman tumanggi si Yunhee sa alok ng kanyang ama, wika nito, ayos lang, hindi naman siya mabigat. Napatingin si Yongyong kay Dojun, nang narinig niya ang pag-aalok ni Dojun na buhatin siya. Habang seryosong-seryoso si Yongyong sa kanyang muka, ito ay napasabi kay Dojun, hindi na bali, master. Okay lang, wala na lang nagawa si Dojun, kung hindi makinig sa sinabi ng dalawa. Kaya nagpatuloy na lang silang maglakad, para maghanap ng makakainan. Nang sila ay nakakita ng makakainan, sila ay bumili agad para makakain. Sa pag-upo nila sa upuan, napatanong si Dojun sa kanyang anak, sigurado kang gusto mo itong subukan. Sinagot naman ito ni Yunhee, wika nito, bakit hindi ba ito kawili-wili? Nang nakita ni Yongyong ang pagkain na nakahain sa kanyang harapan, ito ay napasabi, wow! Ito ay isang steamed goblin ribs, dagdag pa ni Yongyong, habang ito ay naglalaway at natatakam sa pagkain, ito ay isang delicacy, hinahanap ko din ito paminsan-minsan. Kahit ngayon ang unang pagkakataon nakakain ako nito ng luto. Napansin ni Yunhee na natatakam na si Yongyong, kaya kinuha niya ang kanyang tinidor, para kumuha ng steamed goblin rib, at ibigay kay Yongyong. Habang sinusubuan ni Yunhee si Yongyong ng steamed goblin rib, ito ay napasabi kay Yongyong, bakit hindi mo subukang mauna sa pagkain nito? Sa pagmuya ni Yongyong ng steamed goblin rib, ito ay nabigla, dahil hindi niya inaasahan na ito ay sobrang sarap. Nang nakakain na si Yongyong ng steamed goblin ribs, tinanong ni Yunhee ang kanyang ama, wika nito, bakit hindi natin subukan ang mga ito? Wala na lang nagawa si Dojun, kung hindi kumuha ng steamed goblin ribs, kahit ayaw niya itong kainin. Napa-thumbs up si Yongyong na nangangahulugan na masarap ang pagkain na ito. Ngunit bago pa masubukang kainin ni Dojun ang mga ito, biglang may lumapit na isang maliit na aso, at sila ay tinahulan ng napakalakas. Kaya napalingon ng tatlo sa maliit na aso, nang nakita ito ni Yunhee, ito ay nagulat at napasabi, parang may nawala ng aso. Ngunit napatingin si Yongyong sa aso, at napatanong, ano yan? Isa ba yang halimaw? Gayunpaman hindi tumigil ang maliit na aso sa pagtahol sa kanila. Kaya nagalit si Yongyong sa maliit na aso, at napasigaw, wika nito, hoy umalis ka dito. Ikaw na maliit na basura, gusto mo bang magulpi? Nang ito ay marinig ng maliit na aso, ito ay nanginig sa takot. Napatakbo na lang ito papalayo kila Dojun sa sobrang takot. Napapatingin na lang sila Dojun sa pagtakbo ng maliit na aso. Napaisip-isip si Yunhee nang nakakita siya ng isang aso sa loob ng gusali, kaya ito ay napasabi, hindi ba kailangan din natin ng dog collar para kay Yongyong? May nakita akong karatula na nagsasabing kailangang lagyan ng tali ang mga alagang hayop. Nagulat at nagpanik si Yongyong sa pagrinig niya sa sinabi ni Yunhee,
habang gulat na gulat si Yungyung, ito ay napasabi, teka. Hindi ako isang alagang hayop, dagdag pa nito, habang ito ay umakyat sa lamesa, siguro pwede mo akong tawagin na isang eksperto sa pagbabantay, na namamahala sa kalusugan at kaligtasan ni Yunhee at Master. Pinababa agad ni Yunhee si Yungyung, nang nakita niya ito na umakyat sa lamesa. Biglang napahintong kumain si Dojun sa sinabi ni Yungyung. Ito ay napatingin kay Yungyung at napatanong, sandali lang. Ano pa ang ginagawa mo bukod sa paghalungkat ng pagkain sa aming refrigerator? Dagdag pa ni Dojun, habang ito ay seryosong nakatingin kay Yungyung, si Yunhee ang nagluluto ng pagkain para sa iyo, nagpapaligo, nakikipaglaro sa iyo, at tinutulungan kang matulog araw-araw. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpoprotekta ngayon. Hindi na lang nagsalita si Yungyung sa sinabi ni Dojun, dahil alam niya na tama ang mga sinabi ni Dojun. Gayunpaman napasabi si Dojun kay Yungyung, bilisan mo kumain. Kailangan nating umalis at tingnan ang iba pang bagay. Okay, Master, wika ni Yungyung, nang natapos na silang kumain, naghanap sila Yunhee ng isang dog collar na isusuot kay Yungyung. Nang sila ay nakabili na ng isang dog collar, ito ay nilagay nila kay Yungyung upang mapagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad. Sa kanilang paglilibot sa Hunter Festival, biglang napasabi si Yungyung kay Yunhee habang ito ay nahihiya. Wika nito, hahayaan ko na ito, at iisipin ko ito bilang isang kwintas ng pamilya. Hindi ko ito ilalagay sa aking leeg, kung ito ay mura. Sumang-ayon na lang si Yunhee sa sinabi ni Yungyung. Napatingin si Yungyung sa dalawang lalaking na nag-uusap na may hawak na mana gun. Wika ng isang lalaki, alam kong hindi ito gagana, natawa naman ang kanyang kaibigan, at napasabi, umurong ka, pre. Hayaan mo akong subukan ito, binigay ng lalaking nakamohok ang mana gun sa kanyang kaibigan, para masubukan niya ang kanyang lakas. Ngunit sa pagbaril niya sa isang malaking bato, bumalik lang ito papataas. Habang umaalis ang dalawa, napapayuko na lang sila sa lungkot, dahil sa pagkatalo nila sa palaro. Napansin ng may-ari si Yunhee, na ito ay nanunood sa dalawang lalaki. Kaya lumapit ang may-ari kay Yunhee, at napatanong, gusto mo rin bang subukan binibini? Ang kailangan mo lang gawin ay ibagsak ang 10 target gamit ang mana gun. Meron kang 3 tira, napatanong si Yunhee sa may-ari, magkano ang aking babayaran? Habang si Yungyung naman ay inaabot ang kanyang naipon na barya sa may-ari ng palaro. Napangiti namang sabi ng may-ari kay Yunhee, ito ay 100,000 won lang. Nagulat si Yungyung at Yunhee sa sobrang mahal nito. Kaya napasabi si Yungyung kay Yunhee, tara na umalis na tayo dito. Nagtaka ang may-ari sa emosyong pinapakita ni Yunhee, kaya ito ay napasabi, anong problema? Ang number 1 na premyo ay ang Elder Elf Ring. Ito ay nagkakahalaga ng 800 million won. Biglang nakasira ang isang lalaki ng ilang target. Ito ay napansin ng may-ari, kaya ito ay agad-agad lumapit sa lalaking nakasira ng target, at napasabi, naku, nasira mo ang 2 target, sir. Nanalo ka ng isang buff potion, na nagkakahalaga ng 300 million won. Habang napapagod ang lalaki, dahil sa pagbaril niya ng mana gun sa mga target, ito ay napatanong sa may-ari, bumabagsak din ba sila? Sumagot naman ang may-ari sa lalaki, wika nito, oo naman. Hindi kita niloloko, hindi man lang kami nakakakuha ng malaking kita sa pamamagitan ng pagse-setup nito. Napangiti ng masama ang may-ari, at napasabi sa kanyang isipan, hindi, ito ay isang scam. Ang mga ito ay espesyal na binagong mga target, lalo na yung huling target. Ito ay gawa sa mga buto ng isang S-rank na halimaw. Dagdag pa ng may-ari, ang pinakamaraming bilang ng mga target na nabagsak ay 5 sa nakalipas na 15 araw. Kahit si Lee Gang-hyun ng Sword King, ay hindi ito kakayanin. Napalingon si Dojun sa kanyang likuran, napansin nito na hindi na sumusunod sa kanyang likuran ang dalawa. Kaya hinanap niya ang dalawa, sa pagtingin-tingin ni Dojun, nakita niya ang dalawa na gustong maglaro sa isang palaro. Kaya lumapit si Dojun sa may-ari, at napasabi habang inaabot ang bayad, susubukan ko. Natuwa naman ang may-ari habang tinatanggap niya ang bayad ni Dojun. Ngunit nang nakita ni Yunhee na nagbayad ang kanyang ama, ito ay agad lumapit sa kanyang ama para ito ay pigilan, ngunit huli na.
Nagalit naman si Yungyung kay Dojun, at napasabi sa kanyang isipan, wow, tulad ng isang ipokrito. Ang kuripot niya pagdating sa pagkain ko, ngunit tingnan mo siya bilang isang public official na gumagastos ng pera sa libangan. Dahil hindi napigilan ni Yunhee ang kanyang ama, ito ay napatanong, bakit kailangan mong magkaroon ng lahat ng kasiyahan? Hindi ka ba masyadong napipilitan ngayon? Ngunit ito ay hindi pinakinggan ni Dojun, at nagpatuloy sa pagbaril ng Managon. Sa sobrang inis ni Yungyung kay Dojun na sasambunutan niya na ang buhok ni Yunhee. Nagtaka si Yunhee at Yungyung dahil walang katama-tama ang batong tina-target niya sa harapan nila. Napatanong si Yungyung kay Dojun habang ito ay naiinis pa din, wala akong nakikitang tinamaan mo sa harapan ko. Ano ba ang binabaril mo? Lumapit ang may-ari kay Dojun, at napasabi, naku. Parang wala sa mga target ang nataman, siguro bibigyan na lang kita kahit papaano ng stuffed animal. Maghintay ka dito sandali. Kukuha lang ako ng cute na stuffed animal para sa'yo. Sa pagpasok ng may-ari sa kanyang tindahan para hanapin ang mga stuffed animal. Napansin niya sa dulo ng mga malalaking bato ay nadurog, kasama ang pinagmamalaki niyang target na gawa sa isang S-rank monster. Nagulat at nagtataka ang may-ari sa kanyang nakikita. Habang nagkalat ang mga bato sa lapag, ito ay napapatanong, paano? Paano kaya ito nasira? Lumapit si Dojun sa may-ari. Ito ay napasabi habang napapangiti sa may-ari, wika nito, manager hindi kailangan ng anak ko ng isang stuffed animal.